Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content about the Sampaguita vendor na pinaalis ng security guard. Pero bago muna yon, pumunta muna tayo sa konting pampalubag ng loob. Kasi nakita ko, nag-aaway-away kayo dyan sa comment section. Bakit hindi muna tayo mag-relax at manood ng mga AI art? Yeah, AI art talaga. Sige, panoorin na natin to. Okay, ano alternate universe? Ayan, sana ganyan talaga yung nangyari. Pero unfortunately, hindi ganyan yung nangyari. Mga kamatis, mga kaibigan. So, balik ulit tayo dito. Now, mga kamatis, mga kaibigan, I'm thinking nung napanood nyo na po yung buong video. Hindi po natin yun kasi pwedeng i-upload dito sa youtube.com. So, ayokong i-risk. Hindi ako ganun katapang. So, ngayon po, atin pong bubusisiin itong litrato na to. Ngayon, kung mapapansin nyo po, kaparehas po kasi sila ng school uniform. Ayan, pinagdikit ko na po ito. Ito pong picture na to was taken, I think, 2024. Okay, ito naman ay 2025. So, makikita nyo po na parehas po ng kulay at parehas ng forma ng t-shirt at saka actually parehas na parehas eh. So, ang tanong dito, iisang tao lang po ba to, 'di ba? Yan po yung misteryo iimbestigahan natin for today's video. Ngayon po mga kamatis, mga kaibigan, ito po kasing picture na to ay galing po ito dito sa iReport PH. Isa po siyang website kung saan po ay, well, yung mga hindi kaaya-ayang bagay ay nire-report po nila. Basahin po natin. This individual in uniform is dressed as a student, is back again and is no longer just boys anymore. Okay? You may find one of them in the crowded places within Makati Central Business District selling Arabian jasmine flowers. Oh! Grabe yung pala yung English ng Sampaguita. Arabian jasmine flowers. Ang tagal-tagal ko nang nabubuhay sa mundo pero yan ang ngayon ko lang natutunan ang English ng Sampaguita. Oh, as front, but they are obviously begging for money. Oh. Well, pwede, kaso nga lang talaga pag nag-interact ka kasi dito sa mga ganitong klaseng vendors ay inaabutan ka naman talaga nila ng Sampaguita. Kaso sabi dito sa page na to, it is only a front. Well, kasama na siguro yung begging doon sa kanilang modus. Kung meron modus man ha, they are in uniform selling flowers is not ordinary, which they kept coming back might be working for a syndicate. Oh. So mukhang ito na yung sinasabi nila na kasama daw to sa sindikato. You can't say who's innocent anymore this type of modus. Okay? Now this is coming from an article from a year ago. And pag titignan niyo po mga kamatis, mga kaibigan, yung itsura po nung dalawang babae, parang similar po kasi yung suot nilang uniform. Kumbaga parehas ng hilat siya. Now, ang tanong dito is related ba tong dalawang to? Baka iisang babae lang naman to. Well, ito po kasi parang mas matangkad yung nandito sa left side of the screen nyo. Ito naman nasa right, medyo maliit siya at saka nakasalamin po siya. Now, mga kamatis, mga kaibigan, even Reddit actually chimed in dito sa issue na to. So, ito naman po ang galing sa Reddit 1 month ago. So, nako-connect the dots ba natin lahat or is this just a case of apophenia or a type of cognitive bias na napagko-connect natin yung mga unrelated na bagay? Baka naman talagang merong mga tao na nakaganitong uniform, ganitong kulay, ang nagbebenta ng Sampaguita at nanlilimos according to the articles that we've read so far. Kasi kung titignan mo to, pare-pareha sila ng itsura ng uniform, di ba? Ito, tingnan mo to, kumpara mo dito sa dalawa na to, parang parehas. Pero basahin natin yung sa Reddit, okay? Let's go. Okay, I had a lot of F's to give earlier, so I decided to engage on one of these familiar figures near my workplace, okay? Pagkaabot niya ng Sampaguita, napatanong ako kung saan siya nag-aaral. Ang sagot ba naman dito sa Makati lang? Lol, agad sa uniform na wala namang logo, plain white
lang at green na pants. Okay? Na mga kamatis, mga kaibigan, before we continue the article, mas maganda siguro magkaroon tayo ng visual representation ng tatlong tao na nandito. Yung nasa gitna, yung lalaki, and ito. Mukhang pare-parehas kasi sila kung saan nila nabili yung mga uniform na yan. Tingnan nyo, green na pants and then green na skirt. White na polo and then white na uniform para sa mga babae. And then meron din silang mga bag. Pare-pareha sila ng bag na Jaka John Sports pa. Sana all, di ba? So it seems to me na meron talagang something ito eh. Ngayon, again, are we just experiencing apophenia, yung naaral natin ng mga nakaraang content, or is this a legitimate na operation ng ng mga tao na hindi maganda yung ginagawa sa buhay, mga sindikato, or baka naman isang pamilya lang sila? These are all the questions that we would like to answer in the next following content. Kasi obviously, wala akong alam dyan ngayon. What I know is the raw data, and you, like you and I, nag-figure out tayo ng mga bagay dito. We can use our critical thinking and research skills. Okay, so, tuloy natin to. So, I gave walang identity mark at kung saan siya nag-aaral. Laughing my ass out ang ibig sabihin yan. So, I gave him a follow-up habang nagdudukot ako ng barya. Ayan na, di ko nga alam kung magkano yung benta niya eh. San sa Makati? Private yon, di ba? Di ganyan yung uniform sa public school dito. Ooh! Then ayun, he pulled out, walk away without answering me, and went for the next guy. Ooh! Diba? The plot thickens, sabi nga nila. Sayang, wrong choice of word. Na-train na mag-disengage agad para di mabuking. Ooh! Diba? So, makikita mo talaga mga kamatis, mga kaibigan, mukha talagang merong something dito. Of course, these are just all speculations. Wala pa tayong definite answer dito. Ang alam lang natin ay yung mga nandito sa internet, di ba? So, confirm nga, di naman nag-aaral mga scammer na yan. Ooh! Most likely, sindikato or yung mga rumors sa beggar network ni Kibuloy. Ooh, nadamay! Plus points! Plus points! Bigyan ng tatlong palakpak yan. Oh yeah. Wait lang I am just reading this coming from Reddit. I am not saying na kasama yan sa network nung natukoy ng tao. I am merely just stating that it was written here. I do not share the same opinion. Of course, I don't know. I'm not going to allege anyone for doing these such things kasi hindi naman kaaya-aya. Guys, lilibre ko pa sana ng Uncle John's Chicken. Galante pa naman ako. Juicy ang chismis. So, basahin natin yung mga Redditors. Okay? Familiar ako sa bata na yan. Pag uwi ako from work, naglalakad ako sa underpass. Tapos nakabungat na siya paglabas ng underpass sa Ayala. Nung first ko siya makita, nagbebenta siya ng spaghetti. Same line, pangbaon lang daw sa school. Since I know this what's like to be working student, nag-joke lang ako sa kanya. Sabi ko, para kay pastor, ayan na naman, sinabi na naman ba yan? And when I said that, he literally walked away on me. Oh! So I guess nasa Makati ngayon ang modus ni, well, I don't know, okay? Galing to sa Reddit, mga kamatis, mga kaibigan, ha? Hindi ako yan. It's not me. I'm not alleging anyone anything. Ayoko. Baka masunod ako ni Kebuloy. Ano ba? Ayoko. As if they know as it's a they know what we know situation. Siguro, ang mas tamang explanation dito is that kapag nag-i-engage na in a conversation that will reveal anything doon sa kanilang operation, I guess, in my opinion, it's an operation, magdi-disengage sila. It's not implying na si Kebuloy agad yon. It's not implying that. It's just implying that they don't want confrontation. I think yun yung mas tamang way of thinking about this. Kasi pagka inisip mo na, etong tao na to, si ganito to, mali naman siguro yun. Unfair yun doon sa, well, miski doon sa taong, doon kay Kebuloy. Kasi dahil
binagbibintangan agad, 'di ba? So, it could be anyone eh. It could be anyone running this operation eh. Hindi naman siya mahirap virtually patakbuhin eh. Pero ang sinasabi ko lang, kung sino man yung mga nagpapatakbo nito, they want easy money. Pero kung sana yung ating mga kapulisan ay matuntun tong mga to. Tama nga talaga yung sinabi ko kanina na talagang kailangan mag-intervene ng DSWD at saka ng LGU nitong mga to para para ba mapigilan kasi mukhang talamak kasi siya eh. Ito, these guys are all over the place in Makati. Ooh. One on both sides of Ayala Avenue, corner Rufino, one alongside Salcedo near Cap Building. At first, I thought it was one kid, but after seeing 3 of them with the same get-up and racket, you get suspicious. Ooh! The fact na parang sundalo ang pag-response nila or none thereof sa buzzword na sindikato or only makes the chika less of a chika. Now it's a matter of hindi naman ganun. We're jumping too far sa conclusion. We just know that they are organized. I think yun yung mako-conclude natin dito. But yung mga taong ina-allege nyo, Reddit, I think you should hold your horses. Kasi yung mga ganyan pong mga accusations, hindi po yan magpa-prosper kasi nga accusations wala tayong ebidensya. What we know so far is that merong 3 bata at very different instances na pare-parehas ng suot. Tas pag tinanong mo sila, ang kanilang move is to disengage. I guess in a way they are organized if meron 3 tao dyan. Now, member ba sila ng sindikato? Siguro I'm leaning towards that but I'm not 100% kasi mas maganda gano'n natin siya tignan eh. Lagi dapat tayong may uncertainty sa mga ganitong bagay because we don't know all the information just yet. That's why we are ferreting out the truth in this kind of content, diba? Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, kasi to eh, it's flirting with libel, itong mga ganitong klaseng posting. So ako, I will disengage dito. I don't, ang gusto ko lang sanang i-highlight dito is that there are 3 kids on 3 different times na pare-parehas ng suot na uniform and they are selling sampagita. That is as far as we know. So, kung babalikan niyo yung dati nating content dito sa nasa gitnang babae na to, we know that may mga handlers sila nearby na tinawag na tatay nung isa. So, I guess ang masasabi ko lang dito is that somehow there is a level of organization dito. Is it a sindikato? Probably. Pero I'm not 100% sure. Kasi mahirap tayo maging 100% sure sa mga bagay na ganito since we are nagbabata tayo ng accusations kung kani-kanino. I guess I'm trying to promote here fairness kahit sa mga ganitong bagay. Journalistic integrity ba? So, kayo. Hindi, pa to eh. Etong storya na to is tumutuloy-tuloy pa. So, mas maganda, bantayan natin to for today. Magbaba lang kayo ng, binuksan ko naman yung comment sections ko for this eh. Kasi, grabe talaga eh. Mukha talagang mystery talaga siya eh. Anyway, yun lang naman yung sa akin for today. Gege, mga lodis.